Ang bango mo talaga, Maring Tricia. Paanas niyang sabi habang abala sa akin. Hinaan mo lang, Randy. Baka may makarinig sa atin. Paalala ko sa kanya habang tagaktak na ang aking pawis. Maswerte si kumpare sa'yo. Sayang lang at hindi na niya ito magawa sa'yo. Kaya ako na lang ang magbibigay. In sickness and in health. Iyan ang sinumpaan naming mag-asawa. Sa harap ng aming mga pamilya, sa harap ng Panginoon, sabay nangako ng habang buhay na pagsasama. Ngunit tulad ng ibang mga pangako, hindi ito naisakatuparan, Miss Roxy, nang dahil lang sa aking kapusukan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Tricia mula sa Cavite. 4 na taon na akong kasal sa asawa kong si Leonard. Dati siyang masigla, masipag at palatawang tao. Siya yung tipo ng lalaking kayang magpatawa sa gitna ng hirap ng buhay. Ngunit dumating ang pinakamabigat na pagsubok sa aming buhay, Miss Roxy. Isang aksidente sa kalsada ang biglang bumago sa lahat. Nabangga ang motor niya ng isang truck. Maswerte siya at nabuhay pa nga daw, Miss Roxy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na muling nakalakad ang aking asawa. Noong una, akala ko kakayanin naming mag-asawa. Pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko siya, anuman ang mangyari. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ramdam ko ang unti-unting pagbabago. Si Leonard na dating palatawa, ngayon laging bugnutin. Ang dating mainit na mga yakap at halik, ngayon ay puro buntong hininga at pagod ang mababakas sa mga mukha. Ano na naman yung ulam? Tanong niya minsan, malamig ang boses. Adobo, mahal. Paborito mo to, hindi ba? Sagot ko at pilit na ngumiti. Paulit-ulit na lang. Wala ka na bang ibang maisip? Hindi ko siya masisisi, Miss Roxy. Naiintindihan ko ang galit at lungkot niya. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unti nang nawawala ang lambing at suyo sa pagitan namin. Doon pumasok sa eksena si Randy, kumpare namin. Matalik na kaibigan ni Leonard simulat sa pool. Ninong din siya ng panganay naming anak. Ako na muna ang bahala kay Tricia, pare. Kung kailangan ng mga tulong sa mga gamit. Alam kong mahirap para sa iyo yun ngayon. Sabi ni Randy isang beses nang bumisita siya. Ilang bahay lang din naman ang pagitan nila mula sa amin. Salamat, pare, ah. Alam ko namang maaasahan kita. Sagot ni Leonard habang ako na may tahimik lang na nakikinig sa kanila. Totoo naman yon, Miss Roxy. Lagi siyang nandyan. Minsan nga ay siya ang nagdadala sa mga groceries na pinamili ko. Minsan ay siya din ang nag-aayos ng mga sirang gamit sa bahay. At sa tuwing nandyan siya, ramdam kong gumagaan naman talaga kahit papano ang mga gawain sa bahay na dapat ay ang aking asawa ang gumagawa. O Trish, mabigat ba? Ako na. Sabay kuha niya sa mga pinamili kong halos mabitawan ko na sa bigat. Salamat, Randy. Ang dami mo nang ginagawa para sa amin. Sabi ko, nakaramdam ng hiya at pasasalamat. Ano ka ba? Hindi naman kayo iba sa amin. Sagot niya sabay bigay ng ngiti na hindi ko alam kung bakit, pero nakapagdala ng init sa dibdib ko. Sa mga panahon na yon, hindi ko pa iniisip na may mali. Isa lang siyang mabuting kaibigan, Miss Roxy. Isang kumpare na maaasahan. Pero sa totoo lang, doon ko unang naramdaman ang kaibahan. Si Leonard, palagi nang galit at malamig sa akin. Samantalang si Randy, laging handang makinig at magbigay ng ngiti.
Hindi ko naman masisisi ang asawa ko dahil alam ko na ang mga pagbabago niya ay dulot ng kanyang sitwasyon. Minsan lang ay nakararamdam din talaga ako ng pagod. At kung minsan, hindi ko na mapigilan ang mga gabing tinatanong ang sarili ko. Bakit parang sa piling ni Randy, mas nararamdaman kong ako pa rin si Trisha. Hindi lang asawa na nag-aalaga sa may sakit niyang mister. Hindi lang isang ina kundi isang babaeng hinahangaan at pinapahalagahan. Alam kong hindi dapat ang mga tanong na yon, pero hindi ko rin mapigilan. Dahil sa sitwasyon ng aking asawa, ay naging mas madalas ang pagdalaw ni Randy sa bahay. Kung dati para lang tumulong, ngayon ay parang natural na parte siya ng bawat araw namin. Kapag wala si Leonard sa sala at abala sa computer niya, dahil ito na lamang din naman ang pinaglilibangan at pinagkakaabalahan niya mula nung naaksidente. Kami ni Randy ang madalas na magkausap. Isang hapon, habang abala akong naglalaba sa likod bahay, bigla siyang sumulpot dala ang isang bote ng soft drinks. Mare, baka nauuhaw ka. Heto, inumin mo muna. Sabi niya habang inaabot ang bote ng soft drinks. Napatawa ako sabay kuha ng bote. Salamat. Huwag ka na masyadong lumapit at baka mabasa ka pa. Wala namang masama kung mabasa. Lalo na kung ikaw ang dahilan. Sabay kindat niya sa akin. Loko ka talaga, Randy. Sagot ko at sinusubukang itago ang init na dumaan sa pisngi ko. Loko pero guwapo. Aminado ka riyan. Dagdag niya sabay tawa. Kung minsan naman, habang may inaabot ako sa kanya, sinasadya niyang hawakan ang kamay ko ng matagal. Ang lambot pa rin ng kamay mo, Trisha. Hindi halatang todo gawa ka sa bahay. Binawi ko agad ang aking mga kamay. Randy, huwag kang ganyan. May asawa ka. May asawa rin ako. Ano naman kung may asawa? Hindi naman bawal humanga, diba? Hindi rin naman tama. Mariin kong sagot pero hindi ko maitago ang kakaibang kuryenteng gumapang sa katawan ko sa tono ng boses niya. May isa pang pagkakataon, nasa kusina ako at nagluluto. Dumungaw siya sa pintuan at naamoy ang niluluto ko. Amoy pa lang, nakakatakam na. Adobo lang to, ano ka ba? Sagot ko pero ramdam kong may kakaibang ibig sabihin ang tono niya. Hindi adobo ang tinutukoy ko. Bulong niya, sabay sulyap sa akin mula ulo hanggang paa. Natigilan ako at halos hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang paghahalo. Randy, sigaw ko pero may halong tawa at kaba. Ano, ikaw naman, nagbibiro lang. Sagot niya pero hindi nawala ang titig niyang parang may laman. Bara pa rin ang naging sagot ko. Pilit na pinapakita na matatag ako. Randy, seryoso. Huwag kang ganyan. Hindi ako ganon at hindi tayo ganon. Hindi nga tayo ganon. Sabi niya sabay lapit ng konti. Pero naiisip mo rin naman minsan kung paano kung tayo na lang dalawa, diba? Hindi ko siya sinagot, Miss Roxy. Tumalikod na lang ako at kunwaring abala sa niluluto. Pero sa loob ko, hindi ko maikakaila ang kabog ng dibdib ko. Sa bawat biro niya, bawat titig, alam kong delikado ang nilalaro naming dalawa. Pero bakit nga ba parang mas lalo lang akong nauhulog sa bitag ng kumpare kong ito? Linggo ng gabi, dumaan si Randy para maghatid ng ilang gamit na pinabili ni Leonard. Abala ang asawa ko sa kwarto. Naka-wheelchair at nakatutok sa computer. Ako naman ay nag-aayos sa kusina nang biglang lumapit si Randy sa likuran ko. Trish, ang bango mo ah. Hindi pagkain ang naaamoy ko ngayon. Bahagya kong tinulak ang braso niya. Randy naman,
Pero hindi ko maitago ang kilig at kaba sa boses ko. Nang yumuko siya para abutin ang baso sa mesa, dumikit ang braso niya sa dibdib ko. Napasinghap ako at agad na umatras. Pero siya ay ngumiti lang. Sorry, hindi ko sinasadya. Pero grabe, ang hirap magpigil kapag ganito kakalapit. Nagkatinginan kami. Malagkit at matagal. Parang may sariling dila ang aming mga mata na nagsasalita ng mga bawal na bagay. Randy, tigilan mo na yan. Mahina akong sabi. Kung talagang gusto mong tumigil ako. Bakit hindi ka umiiwas? Bulong niya. Sabay dahan-dahang hinawakan ang bewang ko. Dapat ay itulak ko siya. Dapat ay magprotesta ako. Pero sa halip, nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Nararamdaman ang mga palad niya na naglalakbay sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero bigla niya akong hinalikan, Miss Roxy. Mariin, mapusok, at sa halip na tumanggi, gumanti ang mga labi ko. Tila matagal na ring naghihintay. Naging mas marahas ang bawat galaw. Ang katawan niya ay halos nakadikit na sa akin. Ramdam ko ang matigas na bagay sa kanyang ibaba. Natanging tela na lang ang nakaharang sa harapan ko. Nagpanting ang tenga ko sa kaba at init na nararamdaman ko. Randy, mali to. Hingal kong sabi. Mali, pero mahirap pigilan, Trish. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Puno ng gutom at matinding pagnanasa. Ang mga kamay niya ay parang may hinahanap sa aking katawan. At sa bawat halik at haplos, unti-unting nawawala ang boses ng konsensya ko. Doon ko napagtanto, isang maling hakbang na lang, hindi na ako makakabalik. Kinaumagahan, schedule ni Leonard ng therapy sa bayan. Sanay na kaming ako ang sumasama sa kanya. Pero dahil may biglang dumating na kamag-anak na bumiyahe pa mula Tagum, ay sila na ang isinama ni Leonard sa bayan. Ako naman ay naiwan sa bahay. Trish, huwag ka nang sumama nang hindi ka na mapagod. Susunduin naman ako ng mga pinsan ko. Sabi ni Leonard habang inaayos ko ang mga gamit niya. Sigurado ka? Tanong ko kahit alam kong wala na akong laban sa desisyon niya. Oo, magpahinga ka na lang dito. Sagot niya sabay ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Nang umalis sila, nag-umapaw ang katahimikan sa bahay. Doon biglang dumating si Randy. Dala ang ilang prutas at gulay. Wala si kumpare? Tanong niya halatang nagtataka. Nasa therapy. Sinundo ng mga pinsan niya. Sagot ko at mabilis na tumalikod at iniligpit ang ilang mga gamit. So ibig sabihin, tayong dalawa lang? Aniya na may ngiti sa mga labi. Randy, huwag ka nga mag-isip ng masama. Baka kung ano pa. Ngunit bago ko pa matapos yun, hinawakan na niya ang mga kamay ko at hinila ko papalapit. Trish, tigilan na natin ang pagpapanggap. Alam kong nararamdaman mo rin to. Hindi na ako nakasagot, Miss Roxy. Hinalikan niya ako agad. Mas mariin at mas mapusok kaysa dati. Napakapit ako sa balikat niya. Ramdam ang init na matagal ko nang ipinagkakait sa sarili ko. Paano ang mga asawa natin? Huwag na muna natin silang isipin. Pinaupo niya ako sa mesa ng kusina habang patuloy ang pagdikit ng mga labi namin. Habang magkadikit ang mga labi namin, ramdam kong nanginginig ako sa kaba at pananabik, Miss Roxy. Ang mga labi niya ay nag-iwan ng mainit na bakas sa balat ko. Ang tagal kong hinintay to, Trish. Bulong niya habang bumabagsak ang mga damit ko sa ibaba.
At nang maramdaman ko ang pag-iisa ng aming mga katawan, alam kong hindi na kami makakabalik pa, Miss Roxy. Ang mga kamay ko na dapat tumutulak, ngayon humihila pa sa kanya papalapit. At doon, sa kusinang ilang taon kong ginugol sa pagluluto para kay Leonard at sa aking pamilya, naganap ang isang bagay na hindi dapat. Mainit at mapusok. Walang preno ang mga nangyari. At sa bawat daing na pinipigilan kong lumabas, alam kong unti-unti nang bumibitaw ang pagiging asawa kong tapat. Pagkatapos noong nangyari sa amin ni Randy sa kusina, hindi na natigil ang lahat. Sa halip, para kaming nilamon ng apoy na lalo lang lumalaki sa paglipas ng mga araw. Minsan, kapag kailangan kong mamalengke o maggrocery, magpipresenta si Randy na ihatid ako. Ako na maghahatid kay Trish pare. Nang hindi na rin siya mahirapan pa mag-commute pa uwi at nang may makatulong na rin siya sa pagdadala ng kanyang mga binili. At ang asawa ko naman, na akala ay inosenteng tulong lang yun ng kumpare, ay ngingiti lang at tatango. Ang swerte talaga namin sa iyo, paring Randy. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Lalo na ngayon at ganito na ako. Ang hindi niya alam, Miss Roxy, diretso kami sa isang motel o kung saang lupalop ng Cavite upang ilabas ang init ng aming mga katawan. Randy, hindi tayo pwedeng laging ganito. Sabi ko minsan habang nakahiga sa dibdib niya. Pero hindi mo rin naman kayang tumigil, hindi ba? Balik niya, sabay hagod ng palad sa mga braso ko. Hindi ko siya masagot dahil alam ko naman ding totoo. Hindi ko na rin kayang itigil. Sa bahay naman, naging sanay na ako sa mga diskarte ni Randy. Kapag bumibisita siya at abala si Leonard sa panonood ng TV o pag nakatutok sa kanyang computer, nagkakaroon kami ng pagkakataon na magdikit ang mga katawan. Isang beses, habang nag-aayos ako ng mga plato, lumapit siya sa likuran ko. Yumakap at kinagat ang tenga ko. Randy, nandyan si Leonard sa sala. Hindi naman niya tayo makikita rito. Tsaka, nanggigigil na ako sa'yo, Trish. Lalo na kapag natatakot kang mahuli tayo. Kumabog ang dibdib ko, Miss Roxy. Trish, bulong niya habang hinahalikan ang batok ko. Randy, pero ang mga kamay ko'y humahawak na rin sa kanya. Hinahanap ang init na matagal ko nang hindi natitikman sa piling ng aking asawa. Basta kapag tulog si Leonard o busy sa kanyang computer, ay sinasamantala niya ang mga pagkakataon. Sa bawat tagpo namin, lalo lang lumalalim ang kasalanan. Lalo lang akong nilalamon ng pagnanasa at ng pantasya. At sa bawat gabing kaharap ko si Leonard, ang lalaking dapat kong mahalin at alagaan, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, Miss Roxy, hanggang kailan kaya namin maitatago ito? Hanggang sa unti-unti nang nagiging mapanganib ang lahat. Hindi lang dahil sa init na bumabalot sa amin ni Randy, kundi dahil sa mga mata ng mga taong nasa paligid. Araw ng Biyernes, habang nag-aayos ako ng merienda para kay Leonard, biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, ay bumungad sa akin si Minda, ang kumari namin na asawa ni Randy. Uy, Trisha. Nakangiting bati niya, pero halatang pilit ang ngiti. Nandyan ba si Randy? Medyo natigilan ako. Ha? Wala siya rito, bakit? Ganun ba? Sagot niya, sabay lingon sa paligid ng bahay. Kasi, nitong mga nakarang linggo, parang mas madalas na siyang nandito kaysa sa amin. Para bang dito na siya nakatira. Parang nanlamig ang batok ko. Pinilit kong ngumiti. Ganun ba? Siguro kasi madalas na pinapakiusapan ni Leonard na tulungan siya sa mga kailangan ayusin dito.
Alam mo naman, hirap na siyang gumalaw. Ganun ba? Sagot ni Minda sabay upo sa sofa na para bang sariling bahay niya. Hindi ko naman ipinagdadamot si Randy. Pero nakakapanibago lang. Kasi kahit linggo, nandito siya. Minsan nga sabi ko, baka may bago na siyang pamilya rito. Napalunok ako, Miss Roxy. Ramdam ang bigat ng mga bawat salitang binitawan niya. Minda, huwag ka naman ganyan magsalita. Hindi naman siguro. Ngumiti siya ng malamig. Biro lang, Trisha. Pero alam mo naman, ang biro, minsan may halong katotohanan, hindi ba? Dumating si Leonard mula sa kwarto. Nakaupo sa kanyang wheelchair. "Oh, Maring Minda, naparito ka." "Napadaan lang pare." Sagot niya, agad na nagbago ng tono. "Kamusta ka naman?" Nag-usap sila saglit. Pero ramdam kong ang mga mata niya'y nakatutok pa rin sa akin. Parang hinuhukay ang sikreto kong pinipilit itago. Bago siya umalis, lumapit siya ulit sa akin at mahinang bumulong. "Alam mo, Maring Trisha, matagal na kaming mag-asawa ni Randy. Kabisado ko na ang mga kilos niya. Kung may kakaiba man siyang ginagawa, malalaman ko." Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Miss Roxy. Pilit kong pinanatili ang ngiti. Pero sa loob ko, halos mabasag na ako sa lakas ng kaba sa dibdib ko. Nang makaalis siya, napahawak ako sa dibdib ko. Muntik na. At kung hindi kami mag-iingat, baka hindi lang biro ang mga pasaring niya. Pagkaraan ng ilang araw mula sa biglaang pagdalaw ni Minda, ramdam ko pa rin ang kaba. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Kabisado ko na ang mga kilos niya. Kung may kakaiba man siyang ginagawa, malalaman ko. Sinabi ko yun kay Randy, pero tila wala lang sa kanya ang mga yun. Isang gabi, nagpunta siya sa bahay. Dala ang ilang paborito ni Leonard, balot at ilang piraso ng chicharon. Matapos niyang ihatid yon sa asawa ko na abala sa TV, sinenyasan niya akong sumunod sa kusina. "Randy, ano ba? Baka makita tayo." Bulong ko habang pinipigil siyang lumapit. "Relax ka lang. Nasa sala si pare. Tutok na tutok sa pinapanood. Hindi niya mapapansin." Sagot niya, sabay lapit ng katawan niya sa akin. Dumikit ang dibdib niya sa likod ko habang nag-aabot ako ng baso. Ramdam ko agad ang matigas na bagay sa aking likuran. "Randy." Bulong ko pero hindi na ako nakagalaw nang ilapit niya ang labi niya sa gilid ng tenga ko. "Trisha, mas lalo lang akong nasasabik sa'yo kapag may peligro." Habang hinahaplos ang mga braso ko. "Loko ka. Hindi na ito biro. Baka mahuli na talaga tayo." Hindi ba? Mas masarap kapag alam mong bawal." Nagtagpo ang mga labi namin. Mariin, sabik, puno ng init ang mga yon, Miss Roxy. Pinasandal niya ako sa ref. Idiniin ang katawan niya sa akin. Pilit kong pinipigilan ang sarili kong bumigay. Pero lalo lang siyang naging agresibo. Marahas, puno ng pananabik. Parang bawat galaw namin ay laban sa takot na mahuli. "Sige na, Trish." Bulong niya. "Hindi pwede. Nandyan si Leonard." Sagot ko, pero habang sinasabi ko yon, hinila ko rin siya palapit. Sa kusinang yon, na ilang araw lang ang nakalipas, na muntik na kaming mabuko ni Minda, muling naganap ang isang mapusok na pagkakasala. Ang katawan naming parehong gutom, nagtagpo sa pagitan ng kaba at pagnanasa. At sa bawat daing na pilit kong pinipigilan, alam kong mas lalo lang kaming nalululong sa bagay na hindi na namin kayang kontrolin, Miss Roxy. Tanghali ng araw na yon, tahimik ang buong bahay. Si Leonard ay nakatulog sa sala sa pagitan ng kanyang panunood.
Ako naman ay lumabas sa likod bahay para kunin ang aking mga sinampay. Pumunta si Randy, dala ang matamis na ngiting lagi kong inaasam. Hindi ka ba napapagod, Trish? Tanong niya, sabay lapit at hawak sa bewang ko. Randy, wag ngayon. Nandyan si Leonard sa sala. Isang halik lang, Trish. Namiss kita ng sobra eh. Tulog naman si paring Leonard. Hindi ko na siya napigilan, Miss Roxy. Muli naming pinagsaluhan ang labi ng isa't isa. Mga halik na mariin, puno ng kasabikan, at halos mahulog na ako sa mga bisig niya. Randy, bulong ko habang nakahawak sa mga braso niya. Delikado to. Mas lalo kung gusto kapag delikado. At doon, Miss Roxy, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumukas ang pintuan ng likod bahay. Si Leonard, nakaupo sa kanyang wheelchair, nanginginig at nangingilid ang mga luha. Mahal, halos lumuhod ako sa harap niya pero tinabig niya ako. Akala ko ako lang ang may mali. Akala ko paranoid lang ako. Na baka naging malapit lang talaga kayo kasi kayo ang madalas na magkasama sa mga gawain at mga lakad. Pero tama pala ang kutob ko. Pare, hindi mo naiintindihan. Pilit na depensa ni Randy. Tumahimik ka. Sigaw ni Leonard, halos mabasag ang boses. Ikaw pa, Randy? Ikaw pa na itinuring kong kapatid? Akala ko, tunay na kabutihang loob ang pinapakita mo. Pero asawa ko pala ang kinakalantari mo. Tumahimik ang buong paligid. Tanging mga hikbi ko lamang ang maririnig. Nakaluhod ako, basang-basa ng luha ang muka. Hindi ko na alam kung paano bubuin ang mundong ako mismo ang sumira. Dahil ba, baldado na ako dahil hindi ko na matugunan ang mga pangangailangan mo? Kaya sa kumpare natin ka nagpagalaw? Gusto ko siyang aluin, Miss Roxy. Gusto kong paulit-ulit na humingi ng tawad at sabihing ako ang problema. Pero ni isang salita, walang kumawala mula sa aking bibig. Tanging paghikbi na lamang ang namutawi. At ang huling binitawang salita ni Leonard bago siya tuluyang pumasok sa loob, ramdam ko ang bigat ng lahat. Hindi ko na alam, Trisha, kung paano pa kita matatawag na asawa. Makalipas ang ilang araw mula nang mahuli kami ni Leonard, ay bihira na niya akong kausapin. Maliban sa mga tingin niyang diring-diri sa akin, walang nakaalam, maliban sa kanya, sa mga kataksilang ginawa namin ni Randy. Hindi rin nagpakita si Randy sa bahay mula nang nangyari yon. Ngunit isang araw ay inabangan niya ako sa palengke. Trish, sambit niya paglapit sa akin. Kamusta ka? Anong balita sa bahay niyo? Sunod-sunod na tanong niya. Anong ginagawa mo rito? Alam mo namang mainit tayo, hindi ba? Mag-usap muna tayo, Trish. Hinawakan niya ang mga kamay ko at hinila ko. Sa dating motel na pinupuntahan namin kami napadpad. Randy, kailangan na nating itigil. Habang hindi pa nalalaman ni Maring Binta, pag nagkataon, hindi ko alam kung paano haharapin ang ibang tao. Hindi naman niya malalaman. Doblehin lang natin ang pag-iingat. Bulong niya sabay haplos sa mga pisngi ko. Hinawakan ko ang palad niya. Randy, maswerte lang tayo at kinimkim lahat ni Leonard ang nakita niya. Wala siyang pinagsabihang iba kahit kamag-anak niya. Ngunit paano kung ibang makakita sa atin? Ngunit imbes na sagutin ako, ay mariin niyang idinikit ang mga labi niya sa akin. Sa kabila ng mga nangyari, ng mga agam-agam at mga salitang paano kung na nabuo sa isip ko, ay nagpadala na naman ako sa tawag ng laman at sa mga haplos ni Randy, Miss Roxy.
Bumigay ang pagsisisi na nabuo sa loob ko mula nang mahuli kami ng aking asawa. Bawat daing na kumakawala sa amin ay parang saksi sa kasalanang lalong nagpapalubog sa amin at magpapalalim sa konsensyang aming dadalhin. Ngunit alam kong wala kaming panlaban dahil kahit saan naming tingnan, mali talaga ang aming ginagawa. Ngunit tao lang kami, Miss Roxy. Nakakagawa ng pagkakamali. Isang araw ay lumapit si Leonard sa akin. Trisha. Mahina niyang sabi isang gabi habang nasa kama siya at ako na may nakaupo sa gilid. Bit-bit ang baso ng gamot niya. Hindi mo alam kung gaano ako ka-guilty dahil wala na akong silbi sa pamilyang to. Madalas ay pakiramdam kong pabigat na lang ako sa'yo. Marami akong pagkukulang, alam ko. At araw-araw, hinihiling ko sa Diyos ang isang milagro para makabawi sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sa mga pagbabago dulot ng sitwasyon ko. At patawarin mo rin ako kung hindi ko alam kung paano ka patatawarin. At kung paano ko kakalimutan ang kataksilang ginawa mo o ginagawa pa rin. Huwag mo nang hintayin na ibang makakita sa inyo, Trisha. Hindi ko napigilang humagulgol, Miss Roxy. Leonard, tanging pangalan na lamang niya ang nasambit ko. Ang sakit hindi lang dahil niloko mo ko. Masakit kasi ginawa mo yun. Habang alam mong hindi kita kayang sabayan. Alam mong mahina na ako. At sa halip na intindihin mo ko, pinili mong hanapin sa ibang lalaki ang mga bagay na hirap ko nang maibigay. Sa kumpare pa natin. Wala akong naisagot sa kanya. At mula sa oras na yon, namuo ang isang desisyon sa isip ko na putulin na ang lahat ng pagkakamaling ginagawa ko. Pinilit kong iniwasan si Randy, Miss Roxy. Kahit anong pagpupumilit niya ay tinanggihan ko. Pag nakikita ko siya ay agad na akong umiiwas. At sa tuwing gabi, bago ako matulog, umiikot sa isip ko ang parehong tanong. Sulit ba ang init na saglit kong naramdaman sa naging kapalit nito na unti-unting pagkamatay ng tiwala at pagmamahal? Muli ay ako po si Trisha, babaeng nagkamali at ipinagpalit ang sinumpaang habang buhay para sa pansamantalang kapusukan. Please subscribe sa ating channel and tap the notification bell para updated sa mga susunod na istorya. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.